Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop. And shoutout po kay Sir Christian Herrera of Nueva Ecija, sir. Welcome to 5th Generation Hobby Shop. This is your unit na po, the 2011 High Kappa T-Rex. Silver slide, black frame. Okay. So, ito po yung box ng unit nyo. Ayan, WE T-Rex silver slide black frame. Okay. WE made in Taiwan. Ano po yung mga kasama sa unit? Meron na pong kasamang green gas. Yan, standard power po yan, number 12. Pop Dyno brand. At meron na rin pong kasamang 0.23 grams 4,000 shots na BBs. Okay? Kasama na po yun sa unit. Free na po yun. Okay, ngayon bubuksan natin yung High Kappa T-Rex box. Ito po yung kasama, owner's manual. Ayan. Scan nyo lang po yung QR code para sa instruction at saka parts explosion. Okay. Meron din po itong kasamang mounting plate para po sa red dot sight or red dot optic kasi ang ating T-Rex po ay optic ready na po. Ito po ang kanyang magazine. This is 30 rounder capacity. Okay, lagyan lang natin ng bala. Okay, lagyan lang muna natin ng dalawa for chronograph testing. Okay? So, ito po, ang recommended po namin na load na bala dito po ay at least half lang po para po yung spring hindi stress, yung spring hindi compress. Para yung spring natin, sir, hindi agad lalambot. Kasi pag laging compress yan, laging puno yung bala, laging puno yung magazine ng bala, tapos i-stack nyo siya, may stress yung spring, makukompress siya kasi lagi nakababa, lalambot yun, sir. Okay? So, hindi rin maganda pag ang spring natin malambot kasi yung ating unit hindi na mag-open chamber pag malambot ang spring. 'Di ba po, pag wala na siyang bala, maglalak siya. Ganyan, mag-open chamber siya pag wala na pong bala. So, kapag malambot po ang spring ng ating magazine, iyang follower, ito pong follower na yan, hindi niya na kayang itulak itong slide release pataas, paakyat. Kasi po, malambot na yung spring. So, ang tendency, pag malambot na yung spring, hindi na siya mag-open chamber. So, yun yung factor. No? Isa sa mga factor po yun, yung spring. Kaya po, hindi nag-open chamber yung ating unit. Pangalawang factor, baka po pudpud na yung slide notch. To. Between the slide release at yung pinaka-stopper niya. Yan. Yung part niya yan. Okay, baka pupudpud na yan. Pag pupudpud na yan, magi-slide na lang. No? Hindi na sasabit yung slide release kasi pudpud. So, ang gagawin nyo po, once na every time na mag-open chamber ang inyong unit pag wala ng bala, ang gagawin nyo pong technique ganito po. Bibigyan ko kayo ng tip. Yung slide nyo, sir, yan, itulak nyo lang ng konti. Yan. Diba? Pag tinulak nyo po ng konti yung slide release nasa gitna nung stopper, yung notch. Diba? Nasa gitna. And then, ibaba nyo yung slide. Yan. So, in that way, hindi siya magkikis-kisan, diba? So, hindi mapupudpud yung stopper na yan, yung notch na yan, sa slide. Yan. And then, bibitawan nyo yung slide. So, ganun po ang gagawin. Kesa po, ganito ang gagawin nyo, pag nag-open chamber yung unit, tapos, ganito po ang gagawin nyo, ibababa nyo lang to. Yan. Katagalan, itong part na to, may may contact silang dalawa between the slide release. Yan, ito yung slide release. Yan, may sticker na yan. May point of contact sila dito. Etong part na to, ito po, mabubungi po yan. Or mapupudpud po yan. So, pag napudpud, hindi na siya totally straight.
hindi nasasabit yung slide release. So, hindi na siya mag-open chamber. So, sa una pa lang, iingatan na po natin. Kaya po, sinasabi ko po sa video, yun po yung benefit ng video, para po maituro ko po sa inyo. Sa una pa lang, yung unit nyo, maalagaan nyo na. Okay? So, ito po yung unit nyo, sir. Bali, meron po siyang dual safety features. Bukod sa manual safety, meron din po siyang beaver tail grip safety po. Okay? So, bago mo ma-activate yung safety, sir, kailangan ikasa mo muna or ibaba mo yung hammer, and then, angat mo lang tong safety. Ayan. Safe po yan. So, pag kinalabit ko po, okay, hindi po siya pumuputok. Papansin nyo po, hindi po pumapalo yung hammer. Ayan. Then, pag binaba ko po yan, yun, di ba? Pumalo na siya. Ngayon, yung pangalawang safety features po nito, di ba, yan yung manual safety. Hindi siya puputok. Ngayon, pag binaba ko po yan, puputok na po. Pero, pag hindi ko po ito diniinan, itong beaver tail, safety niya, ito. Kaya po gumagalaw yan kasi may function po yan. Pag hindi ko po ito diniinan at kinalabit ko po, hindi rin siya puputok. Ayan. Kasi, part of safety niya po kasi itong beaver tail grip safety po. Okay? So, kailangan po, nadidiinan po yan. Okay? Ipapress nyo po yan. So, automatic naman po, pag hinawakan nyo po yung grip ng T-Rex, pag hinawakan nyo po yung grip, automatic po yan, engage. Okay, pag hinawakan. Pag hindi nyo po hinawakan, hindi yan puputok. So, automatic, pag hinawakan nyo, nadidiinan po yan. Ayan. So, kailangan pong diinan po yung beaver tail para mag-engage and para pumutok. Okay? So, ayan po. So, pag hindi po yan nadidiinan ng, halimbawa lang po, hindi nyo po nadidiinan talaga, ganyan po, halimbawa, ganyan po ang hawak. Ayan. Hindi po yan puputok. Ayan. So, kailangan po, naka-full grip po kayo dyan, and then nadidiinan po siya, and then, yun. Okay? So, this is semi-automatic po, no? Semi-automatic gas blowback pistol na T-Rex. Yan, naka-fiber optic na po yan. Yung sight, rear. And then, sa front naman, green. Sa rear, orange. Serrated na yung slide, front, pati yung sa rear. Sa kabila din, serrated. And, ported na yung slide, pati sa gilid. Ayan. Tapos, meron siyang railing. Yan, itong railing na po ito po. Ayan po ay pwede nyo pong lagyan ng accessories. Katulad ng flashlight, yan. Pwede nyo pong ilagay dyan. Flashlight. And then, ito pong barrel, kung mapapansin nyo po, ayan. Meron pong thread yan, yan. Yan, yung thread. So, pwede nyo po yan lagyan ng tracer unit. Kung alam nyo po yung tracer unit, kaya meron po tayong available. Pwede nyo pong lagyan yan. Okay? Ayan yung design ng T-Rex. Magwell. Stippled grip. Ayan yung dual safety na in-explain ko kanina. Ayan. This is 5.1 inches barrel. Okay? So, sa magazine, ito, isa po sa mga nagiging problem sa magazine, leak. Diba? Singaw. So, nagkakaroon ng leak. Ito pong magazine natin, okay, tuturo ko rin po sa inyo kung paano mag-DIY. So, itong magazine natin, meron po yung dalawang bulb, tsaka isang screw. Yan. So, bubuksan ko po yung, tatanggalin ko po yung mag base. Yan. Susundutin ko lang yung lock, yan, yung pin, dito. Then, slide. Sundot ulit, then slide. Okay? Meron po kayo dyan makikitang bulb. Yan yung bulb. Inlet bulb. Ito naman yung screw. Yung screw na yan, may o-ring yan sa ilalim. Itong mga bulb, may mga o-ring din yan. Ito naman yung outlet bulb. Yan yung outlet bulb. Yan yung pinapalo ng bulb knocker. Para lumabas dito sa gas route yung gas. Okay? Yan yung outlet bulb. Outlet, lalabas niya yung gas. Ito naman yung inlet bulb. Dito tayo magkakarga ng gas. Okay? Paminsan po, lumuluwag po yan. Okay? Meron po akong ginagamit na tool para dyan. Ito po yung tool na ginagamit ko. Ito po yung tinatawag na gas bulb tool. Para po talaga to sa mga bulb. Yan.
May mga ngipin po yan. Etong malaki na to para dito sa outlet. Yan. Paminsan kasi yan, katulad nito from the factory, lumuluwag po yan. Yan. And then, mas maganda meron kayong silicone oil. Kung gusto nyo mag-avail ng silicone oil, meron din po tayong available. Wala lang po siyang kasama sa unit. Yan. So, higpitan ko na po. Ayan. And then, ito namang maliit. Itong part na to. Yan. Itong maliit. Yan. Yan naman po ay para dito sa inlet valve. So, higpitan ko na po, ano? Kasi from the factory talagang minsan maluwag pa po. Okay? So, ayan. Okay, saktong higpit lang din po yan kasi pag tinodo nyo po, pwedeng maputol yung valve. And then, itong screw po, inihigpitan din po yan. Yung screw na yan, hinihigpitan din po yan. Ayan. Tapos, yun lamang po ang, kumbaga, unang lunas pag nagkaroon, kumbaga, yun lamang po ang una nyong gagawin pag nagkaroon po ng leak. Kasi yung o-ring naman po dito sa loob, may o-ring kasi yan sa ilalim na malaking o-ring. Bihira lang naman po yun magkaroon ng problema. Unless na nabagsak nyo yung magazine nyo, kaya iwasan nyo pong ibagsak yung magazine. No? Bawal pong ibagsak yung magazine kasi sensitive po yan, may mga o-rings po yan. So, para maiwasan nyo pong magkaroon ng leak, yung tinatawag nating premature leak, iwasan nyo pong mabagsak yung magazine. Okay? So, ngayon ibabalik ko na po yung mag base. Okay? And then, lalagyan po natin ng gas. Inverted position po ang paglalagay ng gas. Nakapatiwarik po yung magazine. And then, yun nga po, dito sa inlet valve tayo maglalagay ng gas. Ayan, pa ganyan. Then, press nyo lang po. Ayan, press nyo lang po, ano? 1, 2, 3. Okay. 3 segundo lang po, enough na po yun. Then, ubusin nyo po muna yung gas sa loob ng magazine. Ubusin nyo po muna yung kinarga nyo bago kayo magkarga ulit. Huwag po kayong magkarga ng magkarga hanggat meron pa pong gas. Kasi, mag-o-overcharge yung gas nyo, hindi rin maganda sa ating piston. Ayan. May piston kasi yan sa loob ng, dito sa may blowback housing. Pag over sa gas, hindi rin po maganda sa ating piston yon. Okay? Ayan. Okay, ayan po yung TRX nyo, Sir Christian ng Nueva Ecija. Ayan, 5.1. This is, ayan yung markings. Ayan. 45 ECP sa real steel, sa tunay. Disclaimer, this is just an airsoft. Okay? Now, testingin natin. Titingnan natin kung ilang EPS. Okay, meron ako ditong chronograph. Tingnan natin kung ilang EPS ito. Okay? Gaano siya kalakas? Okay? Firing. 366.3. 366.3. So, ayan. Pakita ko lang sa screen. Ayan, that's 1.24 joules. 366.3 FPS. Okay. 366, malakas Isa pa. Para mag-open chamber. Firing. Ayan, 357.5 naman. Okay? Okay, so nag-open chamber siya. Yan, nag-open chamber. Yung katulad po nung sinabi ko po kanina sa inyo, yung tinuro ko po sa inyo na release nyo lang muna yung magazine. Yan, drop mag po yan. Okay, release nyo yung magazine for safety. And then yung tinuro ko po na itong slide, yan. Bali, tutulak nyo lang po ng konti. Then, ibababa nyo yung slide release. Slide release po ang tawag dyan. Then, tsaka nyo po bibitawan yung slide. Okay? Para po hindi siya mapudpod, hindi po siya magkikiskisan. Okay? Yan. Okay? So, ngayon, proceed po tayo sa shooting test. Okay, Sir Christian. Shooting test tayo. Yan. Nilagyan ko siya ng 10 rounds. Yan. Kung mapapansin nyo po, yung spring niya hindi batak, no? Hindi compress. Yan. 10 rounds. So, mas maganda 10 rounds lang ang ilagay nyo para yung spring, maingatan natin. Though napapalitan din yung spring, syempre, iiwasan natin yung gastos in the future.
Okay, so maganda 10 lang, tapos pag naubos, load ulit. Ayan, ganun lang naman po. Okay, so 10 rounds yan, lagay ko. Ito palang mag na to, sir, pag habang tumatagal, syempre habang continuous yung gamit mo, ano to, lumalamig. Normal po yun na lumalamig yung mag. So, ipapahinga nyo lang po muna kasi pag medyo malamig yung magazine, humihina po ang blowback. Okay, pag yun, isa din po sa factor kung bakit hindi nag-open chamber. So, pag malamig yung magazine, hindi rin siya nag-open chamber paminsan kasi hindi niya na kayang itulak yung slide. No, hanggang umabot dito sa may notch. So, pag malamig, pahinga nyo lang hanggang sa mag-normal temperature, tsaka nyo siya gagamitin ulit. Kung gusto nyo continuous, mas maganda meron kayong extra magazine. Okay? Testing. Okay, Sir Christian, firing. Ubusin lang natin yung bala para mag-open chamber. Ayan, wala nang bala. Release nyo lang yung mag. Tapos, yung kagaya po ng tinuro ko po sa inyo kanina. Yan. Down yung slide release, then release the slide. Okay. Sir Christian Herrera of Nueva Ecija. Sir, ito na po ang inyong unit. This is the brand new 2011 High Kappa T-Rex. Silver slide black frame. Ready to ship, bound to Nueva Ecija. If you have more question, message lang po sa aming page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you po and have a nice day.